Sa pagpapatuloy ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic, iginit niyang hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. 3 kasunduan din ang pinirmahan kaugnay sa trade at investment. Mula sa Prague sa Czech Republic, saksi live si Rafi Tima. Rafi! Igan maga alas 4 ng hapon dito sa Prague sa Czech Republic kung saan kanina humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Media Delegation sa pagtatapos ng kanyang state visit dito sa Czech Republic. Tumatak daw sa Pangulo ang issue ng West Philippine Sea sa kanyang pakikipag-usap sa dalawang leader na kanyang nakaharap. Sa kanyang pagharap sa mga leader ng Germany at Czech Republic, laging napag-uusapan ng West Philippine Sea. Magandaan niyang marinig mula mismo sa mga naturang leader, hindi lang ang kanilang suporta, kundi pati kanilang saloobin sa issue. It is also important for them to know what we are doing, what our plans are, what our positions are, to define them very clearly para naman maliwanag ang usapan, alam nila yung ginagawa natin, alam natin yung iniisip din nila. So in that regard, this has been very useful. Ang paulit-ulit na paglabas ng issue ng South China Sea sa pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Central Europe, ikinairita ng China. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, nanguudyok daw ang Pilipinas. Well, I don't know of any instance where the Philippines has instigated anything at any point, both verbally or militarily or diplomatically. We were busy. We are busy. We have been busy with running the country and making the best life for Filipinos. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Kasama ng Pangulo dito sa Prague sina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay sa panukalang charter change, aminado si Zubiri, mas mahaba ang proseso nila sa Senado. Si Romualdez naman sinabing hinihintay na lang nila ang Senado. What is more important than all of that for me is that it is practically the same resolution. And that for me is the key point in this process. We have arrived at a consensus. We all knew how when this began, how contentious this was. Well, we seem to be going down a common road now between the two houses of Congress. So that for me is the important thing. Sa isinagawang Philippines-Czech Business Forum, sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos at Czech President Peter Pavel ang pagpirma sa 3 kasunduan na magsusulong sa trade and investment sa pagitan ng dalawang bansa. These agreements are not just documents. They are a commitment to unlocking the vast potential that lies in our partnership, especially in the semiconductor and IT/BPM sectors. Bukod sa paghikayat sa Czech Republic na suportahan ng Pilipinas sa Philippines-EU Free Trade Agreement negotiations, hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan ng Czech Republic na bumisita sa Pilipinas. Nagpahayag naman ng kasiyahan si Pangulong Marcos sa pagtaas ng kanyang trust rating. Posibleng nakikita na raw ng taong bayan ang resulta ng trabaho ng gobyerno. Ngayong gabi ay tutulak na si Pangulong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas pero bago pumunta sa airport ay tutungo muna siya sa Filipino Community Event para makadaupang palad ang ilan lamang sa mahigit 7,000 OFW na nagtatrabaho rito. Live mula dito sa Prague sa Czech Republic para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Inensayo sa Tarlac kanina kung paano dedepensa ng militar ang bansa sakaling subukan itong sakupin. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Isa ito sa mga posibleng gawin sakaling may bantang panlabas na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Magkakasunod na pinaputok ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 502nd Combined Arms Brigade na nagsilbing defensive lines sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Hanggang 30 kilometro ang pwedeng abutin ng mga bala. Pagsasanay yan sa isang senaryo ng pananakop sa bansa. Isa sa mga bagong procured
na equipment ng artillery. Dito nagkaalaman, pwede palang mag-jam ang Atmos tulad kanina. Pero tuloy ang laban. Dapat dumiskarte sa anumang senaryo. Isa sa mga gusto naming i-validate kung ano man yung nakita naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina titingnan namin lahat 'yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities. Ito ang kauna-unahang Combined Arms Training Exercises o CATEX-Katihan. Mahalaga ang CATEX-Katihan ay sinasagawa ng Philippine Army dito sa Capas, Tarlac na layong mapalakas ang territorial defense operation ng militara. Only through this kind of large-scale training exercise natin makikita kung yung ating dating ginagawang inisyatiba sa capability development ay talagang ating magagamit kung kailangan gamitin. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Suspensyon sa 23 tauhan ng National Food Authority o NFA binawi ng Ombudsman. Kasama sila sa halos 140 sinuspinde dahil sa umunoy pagbebenta ng rice buffer stock sa mga pinaborang rice trader nang walang bidding at ikinadahado ng gobyerno. Sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kinailangan ng suspensyon para hindi magalaw ang mga dokumentong kailangan ng mga ombudsman investigator. Pero sabi ni Martires, kahit nakuha na nila ang mga dokumento, iimbestigahan pa rin ang 23 na naka-assign sa mga warehouse ng NFA sa Iloilo, Antique, Cabanatuan, Antipolo, Valenzuela at Bulacan. Suspendido pa rin sina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano. Dati nang sinabi ni Bioco na hindi kinailangan dumaan sa bidding ang pagbibenta alinsunod sa isang COA circular. Mahigit 2,000 trabaho abroad alok sa mega job fair ng Department of Migrant Workers. Mga babaeng aplikante ang naging prioridad lalo't Women's Month ngayon. Household service workers, farm workers at beauticians sa Japan, New Zealand at Middle East ang pwedeng applyan. Magkakaroon din ng online jobs fair ang DMW na ilulunsad sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nabistong pugad umano ng love scam at iba pang panloloko ang isang Pogo Hub sa Tarlac. Na-inquest na ang 7 dayuhan at isang Pinay na sangkot umano sa human trafficking. Saksi, si Salima Refran. Sa unang tingin, isang magarang office complex ang Sunyuan Technology sa Bamban, Tarlac na sinalakay kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pero ayon sa PAOK, sa loob ng malawak at modernong Pogo Hub, nakakubli ang operasyon ng iba't ibang modus, gaya ng love scam, cryptocurrency scam at pati human trafficking. Sa pagpapatuloy ng pagsuyod sa compound, nadiskubre sa isang barracks ang daang-daang cellphones at iba't ibang gadgets, pati SIM cards. Maraming mga cellphones, siguro mga daan-daan na cellphones sa makikita mo dyan na nakakabit, mga SIM cards naman na puro fake ang identities. Love scam, romance scam, task scams, at cryptocurrency scams. Nadiskubre rin ng studio na may mga equipment pati mga wig na ginagamit umano sa love scam. Ayon sa isang Malaysian national na kasama sa mga ni-rescue mula sa compound, kabilang siya sa illegal umanong pinagtrabaho sa kumpanya sa pamamagitan ng love scam. I already love and then it's already continue the relationship by maybe the boyfriends, girlfriends, and then personal how much them have. Like first maybe top up for 50K. Halos 40 sasakyan rin ang na-recover na ginagamit raw sa mga illegal na aktibidad. Pinagpapalit-palit nila yung plaka. Obviously, may mga ginagawang kalokohan ito. So, lalo namin lalaliman yung investigasyon. Samantala, i-inquest na ang 5 Chinese, 2 Vietnamese at 1 Pinay para sa serious illegal detention at human trafficking. Matapos iturong nasa likod ng pananakit at pagkulong sa 2 Pogo worker na naging mitsa raw para isagawa ang raid. Laban sa Pilipinang ito. Itinuro siya bilang isa sa mga recruiter ng guise of recruiting them for legitimate work. Pagpunta rito, pinapersa pala yung mga taong ito na maging scammers.
Samantala, subject ng follow-up operation sa mga Vietnamese na nagpaparescue rin sa nasabing Pogo Hub. Meron pa kasi kaming hinahanap ng mga foreign nationals na supposed to be re-rescue namin on the first day. Kaya lang, hindi namin nakita. Malamang ito tinakas ito. Dahil alam nila ito nga yung magbabaon sa kanila. Kapuna-puna namang may nakapaskil sa admin building na pahayag mula sa management noong Pebrero na pinabubulaanan ang isa umanong insidente ng torture sa kumpanya. Napag-alaman namang lahat ng mga empleyado sa Pogo ay walang OGEL o Offshore Gaming Employee License. Lahat po sila illegal na nagtatrabaho sa Pogong ito. Samantala, nagsimula ng magpauwi ng ilang mga Pilipinong napag-alamang hindi sangkot sa umano'y scam hub. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ang inyong saksi. Kinabangan kahapon ang service vehicle ni Mayor Remedio Veloso ng San Isidro sa Leyte. Sa imbestigasyon ng pulisya, pauwi sa San Isidro ang sasakyan mula Tacloban City nang paulanan ito ng bala. Tinamaan ang driver pero ligtas siya at isa pang kasama. At hindi kasama sa sasakyan si Mayor Veloso pero paniwala niya siya ang target ng pananambang. Inaalam pa ang motibo ng krimen pati na ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Arestado sa Cavite ang isang suspect sa carnapping at homicide. Sangkot umano ang suspect sa isang kaso ng rentangay kung saan nabawi ng biktima ang kanyang sasakyan sa tulong ng GPS. Saksi si June Veneracion. Nagkandado sa banyo ang suspect pagpasok ng arresting team sa kanyang kwarto sa isang hotel sa Cavite. Ang inabutan sa kwarto ay ang babaeng kanyang kasama. Maya-maya, dito na nagtapos ang ilang taong pagtatago sa batas ng suspect. Nahulihan din siya ng baril. Asan baril mo? Asan? Oh, asan? Dito! Buksan mo. Yeah. Oh, positive ba? Oh, positive, may baril. May baril. Baril lang. Itong naresto natin na suspect ay notorious. Meron itong kaso ng carnapping. 2 carnapping, warrant of arrest. At meron siyang robbery with homicide. Sinubukan namin kausapin ng suspect. Sir, pwede bang makuha yung side view sa story na ito? Matagal ka daw nagtago, sir? Oo. Itinanggi ng suspect na sangkot siya sa robbery with homicide. Hindi raw niya alam na may ganito siyang kaso. Pero aminadong may kinakaharap na kasong carnapping sa korte. Sa Asyumbalan, 2019, no? Ito ba yung parang renta ngayon? Parang Asyumbalan, itutuloy hulog. Tapos may humawak po sa aking grupo. May mga iba pong unit na hindi na muna tuloy yung hulog. At ako po yung nakapangalang magtuloy. Isa raw sa mga biktima ng rentangay si Christine, pero na-recover niya ang kanyang sasakyan sa tulong ng GPS. Ang naarestong suspect daw ang itinuturo ng mga kasabwat na siyang nagkumbinsi kay Christine na iparenta ang kanyang sasakyan. Sobrang po sa pakiramdam kasi nabawasan po yung sakit ng ulo. Siyempre, kung hindi siya nahuli, gagawa siya ng paraan para makapagbiktima pa po sa iba. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.